Si Maria Labo ay nakatira sa isang maliit at tahimik na nayon sa Pilipinas. Kilala sa kanyang mainit na ngiti at palakaibigang ugali, siya ay isang mabait na nurse na nag-aalaga sa mga may sakit. Gayunpaman, may mga bulong-bulungan sa nayon tungkol sa isang bagay na mas madilim. Sabi nila ay nagbago na si Maria. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa nayon. Bumuhos ang malakas na ulan, at ang hangin ay umungal na parang isang mabangis na hayop. Habang kinakandado ng mga taga-nayon ang kanilang mga pintuan at nagkukumpulan sa loob, isang anino ang bumagsak sa bahay ni Maria. Hindi siya nag-iisa, isang pakiramdam ng pangamba ang pumuno sa hangin habang naghahanda siyang umalis para sa kanyang night shift sa ospital. Sa kalagitnaan ng kanyang shift, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Nakarinig ng ingay ang mga pasyente, at ang ilan ay nagsabing nakakita sila ng isang figure na nagtatago sa mga hallway. Ginampanan ni Maria ang kanyang mga tungkulin, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, at ang kanyang halakhak ay umalangaw-ngaw ng nakakatakot. Binaliwala ito ng mga tauhan, sa pag-aakalang ito ay gawa lamang ng bagyo. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo, at kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol kay Maria. Sabi ng ilang taga-nayon na siya ay naging isang aswang, isang nilalang na maaaring magbago ng anyo at kumain ng laman ng mga buhay. Sabi nila na tuwing gabi, siya ay nawawala sa kagubatan, na bumabalik na mapatla at may anino, na parang nagtatago siya ng isang kakilakilabot na lihim. Isang gabi, nagpa siya ang isang grupo ng matatapang na taga-nayon na sundan si Maria sa kakahuyan. Gamit lamang ang mga flashlight at bulong ng katapangan, naglakad sila sa madilim at basa na kagubatan. Kinilabutan sila sa takot habang hinahanap nila ang anumang senyales niya. Bigla, nakakita sila ng isang maliit na clearing na naiilawan ng isang malamig na ningning. Sa kanilang pagkasindak, nakita nila si Maria kasama ang iba pang mga nilalang na katulad niya, na nagtipon sa paligid ng isang kakaibang apot. Pinanood nila habang sumasayaw at kumakanta si Maria, ang kanyang boses ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Napagtanto ng mga taga-nayon na si Maria ay hindi lamang isang nurse kundi bahagi ng isang sinauna at madilim. Natigilan sila sa takot, hindi makagalaw nang mapansin sila ng mga nilalang. Ang mga mata ni Maria ay bumaling sa kanila, puno ng gutom na hindi pa nila nakikita. Sa isang hiyaw na umalangaw-ngaw sa mga puno, sumugod si Maria patungo sa grupo.